Happy New Year po sa inyo po mga kababayan. Happy New Year po sa inyong lahat. Sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi at madaling araw po sa atin lahat. Si Kamanong po, nagbabalik naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambay mga kabayan. Umpisa na po natin mga tambay. Ito po, komentuhan po natin. Ito pong kumakalat sa social media na pahayag po at pahayag po na isang kongresista mga tambay ng La Union mga kabayan, ng isang kongresista na meron din pong issue sa flood control mga kababayan, sa maanumalyang flood control at nakakuha rin po ng napakalaking budget sa kongreso sa kanyang distrito mga kababayan at hindi pa po naiimbestigahan ang La Union mga kababayan. Ito po yung kumakalat na post sa social media ni Representative Ortega mga kababayan ng La Union. Ito po yung kanyang pinag-uusapan po ngayon sa social media, mga kababayan. Yan po. Yan, ayon po kay Congressman Ortega, mga kababayan, sinasabing ang pambabatikos sa Kamara ay dala ng inggit sa kanilang magandang performance, mga kababayan. Napakaganda raw po ng performance. Kaya yung sinasabing ang pangbabati ko sa kanila mga kababayan ay ay talagang dala ng kanilang napakagaling na mga performance na pinaggagawa po nila. Sa bagay, totoo naman po yun. Kung totoo po, itong kumakalat na ito sa social media, napahayag po ito ni Ortega ng La Union, talagang hangaan mo talaga ang mga congressman, ang mga representative po sa ating basay, kahanga-hanga. Dahil po sa napakagandang performance po nila pagdating po sa pera, sa buwis sa taxpayer ng taong bayan. Dahil mismo po siya, mga kabayan, ay tumataginting po. Nakakakuha po siya ng budget. Ito pong 2025 ay tumataginting po ang kanya pong nahawakan budget kasama na ang insertion, mga kabayan, ay tumataginting na mahigit 3 bilyon. Mahigit 3 bilyon po. 3,229,628,000. Mahigit 3 billion po ang nahawakan po ng isang kongresista ng La Union mga tambay. I think first district po yata ito, mga kabayan, ng La Union. Si I think si Francisco Ortega po yata ang buong pangalan po nito, mga tambay. Si Francisco Paulo Ortega, mga kabayan, ng ng La Union, first district ng La Union, mga kababayan. Di po ba? Napakarami din pong anomalya ang sinasabi po ng ating mga kababayan diyan po kay Paulo Ortega ng La Union dahil po sa mga napakahihinang standard ng proyekto at karamihan pa daw ay ghost project pa daw diyan po sa La Union. Pero sa kabila nun, tumitiba po siya. Napakaraming pera po ang nahawakan nitong ni Ortega. 3 bilyon mahigit mga kababayan. Ang tanong, 2025 pa lang po yan. Paano pa po nung 2023 mga kababayan? Lagi po nating inuulit. 2024 mga kababayan. At ngayon, 2026, napakalalaki naman po at napakarami naman pong insertion. Mga kababayan, ang naisingit daw po dyan ayon kay Congressman Libiste. Hindi po ba? At ganon din po ang kanilang mga extraordinary, ang kanilang MOOE, mga kabayan, ang kanilang mga bonuses, mga extraordinary nila. Hindi po ba yung sinasabing extraordinary kupit, liquidation by certification lamang? Kaya kahanga-hanga po. At sinasabi po na ang pambabatikos daw po mga tambay ay dala lang daw po na inggit. Naiinggit pa pala ang taxpayer sa kanila. Talaga naman kami naiinggit eh. Yung sinasabing yung pagbabatikos daw po, inggit na inggit ang bumabatikos sa kamera dahil napakaganda po ng performance. Napakaganda ng performance pagdating po sa kawalangyaan, sa pagnanakaw umano. Diyan mo maaasahan ang mga hayop na yan umano. Sa pagnanakaw, sa pangungupit, di ba? Sa komisyon, sa kaperahan. Diyan mo kaiinggitan ng mga hayop na yan umano sa kawalangyaan. Di po ba? Lumabas po ang talagang kagahaman nila.
lumabas po ng husto ang pagiging sakim at gahaman nila umano sa pera nung pumasok po ang binagoongang Pilipinas. Naging sindikato na po ang gobyerno natin umano, mga kababayan. Ganyan po katindi at kawawalang yan na po ang majority umano ng mga politiko sa atin bansa. Magmula po sa taas hanggang sa baba ay meron pong anomalya ng korupsyon. Pati po lahat halos ng ahensya ng gobyerno ay talamak din po ang korupsyon, mga kababayan. Kaya nga po kaiinggitan ng mga Pilipino. Kaiinggitan po ng ordinaryong taxpayer ang mga demonyong ito umano. Dahil po nagkakamal po sila ng limpak na salapi na galing po sa ating buwis, mga kababayan. Hindi po ba? Yan po mga kababayan ang kumakalat po sa social media. Ang pinagmamalaki po daw ni Representative Ortega ng La Union. Yung sinasabing ang pambabatikos sa Kamara ay dala lamang na inggit natin sa kanilang napagandang performance, mga kababayan. Ubod ng galing ng performance. Pagpapabagsak sa Vice President at pagpapatapon sa dating Pangulong Duterte sa The Hague, sa Netherlands, sa ICC, at isang damukal na mahigit 3 taong pagnanakaw sa ating buwis. Isang damukal na napakagaling at kinaiinggitang performance ng House of Representatives, mga kababayan. Kaya nga po, yung sinasabi nating madalas, last year pa, kung nagpaparusa lang po ang kulog at kidlat, naubos na po ang mga hayop na yan, umano. Pagtatamaan na po lahat yan. Hindi po ba, mga kababayan? Maraming salamat po sa nagusto po natin tambayang makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa ating mga subscribers at sa mga nagbibigay po ng komento, like, share, and subscribe. Thank you po sa inyo. Mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyong lahat. At syempre po, ganun din po sa ating mga kababayan na nagbibigay po ng tulong. Shoutout po sa inyong lahat. Thank you po kay Balance Vision TV, Nancy Lumampaw, Tatay Nick na Canada, Gay at Chena, Norma Garcia, Michelle Yamaguchi, Rosalina, Wills Bubbles, si Arpel Villacorta, Teodorico Erguisa Jr., Ani Jo, ako si Pilam, Jobilin Watanabe ng Japan, si Jem Aris ng United Arab Emirates, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Jake Yahut 4531 ng Maisog, California, USA, Eric Hershaw ng Canada, Kingston ng Hong Kong at Beichi Chiyoko. Thank you po sa inyo. Ingat po kayo sa inyo pong mga paggawa. At syempre po, yung panalangin at dalangin po natin, dasal, magsama-sama po tayo na tayo pong lahat, ang ating buong sambayanan at ang pamilya Duterte, ang ating Vice President at ang dating Pangulo, nawa tayo po ay maingatan sa kapahamakan lahat, mga kababayan. At madugtungan pa po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulo, mga kababayan. At makalabas na po siya sa lalong mabilis. Maraming salamat po sa mga dasal po ninyo, mga kababayan. At ingat po tayo. God bless po sa atin lahat. God bless po sa inyo. At tiis-tiis lang po tayo, mga kababayan. Paalam. Bye-bye.